Hello, hello guys. Meron akong ituturo sa inyo. Napanood ko lang din to sa Facebook ito. Ito yung frozen na paa ng manok. So, syempre, kailangan mo munang buksan yung ref. Kunin mo yung paa ng manok. Tapos, ayan, pinapakita ko dyan na kung gaano ka-frozen yung paa ng manok. Ang ituturo ko sa inyo guys is, paano ba to mapapalambot ng in just, minutes. Kasi 'di ba ang hirap, excuse me, ang hirap magpalambot ng mga frozen, 'di ba? So dito madali na lang, guys. Ayan. Isang buong araw 'yan sa ref na sa freezer namin. So ayan. Kita naglagay na ako ng tubig, tas asin. Yan yung mga kailangan nating ingredients. Tubig, asin, tapos importante rin ang suka. Kahit anong suka. Yan, ayan lang yung suka na nabibili sa palengke na mumurahin. Ang tawag ko diyan sukang peke pag bibili ko sa palengke. Kung meron ba kayong sukang peke? Yon white vinegar yung kalimitang tawag nila diyan. Isang galon ay 50 pesos nyo lang mabibili yan, guys. So ayan, minix-mix ko lang yan. Ang importante nga pala, guys, kailangan sealed yung ilalagay natin diyan na frozen. Katulad niyan, dinoble ko yan ng plastic eh. So yan, inilubog ko na. Kailangan pati nakalubog siya sa tubig yung ibababad natin. So para talagang ma-sure natin na nakalubog yan, patungan na natin siya ng mabigat. Or kung meron kayong takip diyan na pwede nyong itakip, o yun, pwede nyo rin gawin yun. Basta diskartehan nyo na lang na malubog yung kailangan nating matunaw yung yellow dyan sa binababad natin. Dito makikita natin kung gaano kabilis. By the way guys, ayan, pinatong ko na yung galon ng suka para talagang lubog. Hindi man siya lubog na, as in lubog na lubog na lubog, at least lampas sa kalahati yung lubog para at least, diba, mas mabilis talaga siya. Pero ito guys, minutes lang to, walang putol to, walang cut. Nakita ko lang din to sa Facebook. So, sinashare ko lang sa inyo. Baka kasi merong hindi pa nakakapanood nito or hindi pa nakakaalam. So, i-share ko para lalo na sa mga nagmamadaling magluto. Tapos yung iluluto nyo frozen. Ito, pinakang the best to na pamamaraan. Suka, tubig at saka asin lang. Mabilis nang tatanggal yung mga yelos sa ibinabad na Pwede rin dito guys yung baboy. Anything na ipinasok nyo sa freezer. Basta doblehin nyo lang ng plastic. Kapag gagawin nyo yung method na yan, no. So yan, pinipisil-pisil ko na para kasing nakikita ko na medyo gumaganda na yung kulay niya. Ang kinaganda pa pala nito guys is kung paano nyo nabili yung yan, katulad niyan, yung paa naman kung paano ko siya binili, ganun pa rin, hindi nagbago yung itsura niya. Kasi 'di ba guys, pagka binababad natin, nag-iiba na yung kulay nung baboy, manok, isda. Tapos nawawala din yung linamnam nung kung ano man yung lulutuin natin, nawawala. Kasi syempre, nagluluto ako, danas ko yun. Pag binababad ko sa tubig, ang tagal. Tapos, nag-iiba na yung kulay niya. Nag-iiba na rin yung lasa niya. Hindi katulad nitong procedure na to na i-share ko sa inyo. Nandun pa rin yung lasa ng meat. Tsaka isa pa palang i-share ko sa inyo is pag bibili kayo ng mga meat products, wag nyo pag itatabi nyo sa freezer, wag nyo huhugasan. Kung paano nyo siya binis sa palengke, ganun din. Kung ito-transfer nyo sa lagayan, basta wag nyo siyang huhugasan. Yun lang ang tip ko. Para mapanatili yung freshness ng mga binili natin ng mga laman-laman na baboy, manok. Kaya 'di ba guys, ang bilis lang niyang ma-defroze. Kanina frozen na frozen 'yan, no. Walang cut 'yan guys, kaya ang dal-dal-dal ko para
para hindi rin ako mainip. Pero hindi ka naman mainip kasi saglit na saglit lang nalalambot siya. Hindi katulad pagka yung dating procedure na ginagamit ko, kalahating oras na, kailangan mo pang pakuluin sa tubig 'pag nagmamadali ka. Ayan, sandali lang, puwede mo na agad siyang lutuin. Kahit may bisita ka, biglang dumating na may bisita sa'yo, nasa freezer, saglit lang maluluto mo na agad. So, gano'n lang kadali guys yung ano ngayon. Kaya ayun, maganda maganda talaga na meron tayong natututunan sa ano, sa panonood natin sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, 'yon. Meron din tayong nakikitang mga aral na hindi natin dating ginagawa. Yun pala may mas simple palang pamamaraan na makakatulong sa atin, lalong-lalo na sa ating mga nanay na nagluluto, 'di ba? Malaking ano 'to. Sa akin, para sa akin 'no, napakalaking tulong nito na nalaman ko 'tong ganito. Kaya ito, shine-share ko sa inyo na about dito kung gaano kadali ngayon tsaka ang pag-ano, pagde-defrost ng mga ganitong meats. Ang kinaganda pa nito hindi mahal kasi nasa kitchen lang. Tubig nandiyan na, asin nandiyan na, suka. Kumbaga usually laging nasa kusina lang 'yan. Salamat.